Bakit ba natin kailangan ng kasiguruhan ng panibagong buhay? At saan nanggagaling ang bagong buhay? Amen? So, sa hapong ito, no po, bago tayo mag-umpisa, sige po, tayo ay dumulog muna sa ating Panginoon. Sige po, tayo manalangin manandali. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa panahon na iyong ipinagkaloob sa amin sa hapong ito. Maraming salamat, O Lord, na kami pinagsama-sama mong muli dito sa iyong pinagkatiwalang platform, Panginoon, sa amin pong mga senior pastor. Lord, aming dalangin na ang iyong salita ay patuloy po magbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, magbigay ng kaliwanagan, pag-asa, O Lord, at higit sa lahat katatagan sa aming pananampalataya. Lord, sa title na ito, Assurance of the New Life, samahan niyo po kami, Panginoon. Kayo ang manguna, kayo po ang magbigay ng tamang salita sa iyong lingkod, O Lord, upang may bahagi ang iyong salita ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God. So, sige po. Habang kayo ay naghahanda, no? Be prepared. Magbabasa lang po tayo ng mga ilang comments. Praise God. Yan. Si Brother Manny, no? Parang ang layo namin. No? Manuel Del Rosario sa Bacoor. Mapagpalang hapon po sa lahat. Amen. And sino po ito? Willard of Nimaga. Amen. Amen. No? Magandang hapon din po. Kuya Willard and si Chita Guillermo Dano. Good afternoon din po. And si Pastor Joe. Wow, nakikinig si Pastor Joe. Amen, bro. Pastor Joe, hope to see you soon. No po? Napakaganda ng kwentuhan natin, yung sharing natin at yung aming natutunan dyan about the health. No? Melda Hakilmo from Masbate. Wow. Kanina kasama po natin to sa intercessory, no po, sa 24/7. By the way, mga kaabangers, mga DLS, ano po, ang ating pong church ay nagkakandak na po for 2 months na po, magti 3 months na po na 24/7 prayer intercession. So meaning, 24 hours po na may nakatoka na bawat kapatiran, 2 hours ng 2 hours, upang mag-praise, mag-pray, mag-praise, and mag-worship. Amen? Tandaan niyo po yan, PPW. Pray, praise, and worship. Sige nga po, sa mga nandito na, no, na nakikinig, isulat po natin sa ating pong comment box. Pray, praise, and worship. So po, ang ating pong 24/7, alam niyo po, nakakatuwa. Maraming nadidevelop, no? Pati pagkanta. Yung mga dating hindi kumakanta, natututo ng kumanta. Ang mga dating hindi nagsasalita na rin po, nagpipreach na din po. Ano po, at alam namin, no? Alam po natin na ito po ay kaloob ng ating Panginoon sa bawat isa na ginagawang available ang kanyang sarili upang na po, to commune with our faithful God. Opo, iba po pag tayo ay may disiplina sa ating pananalangin. Kasama po kasi yan sa spiritual discipline. Pray, fasting. No po, malalaman natin yan, maunawaan natin yan habang tayo po'y sumusunod sa ating Panginoon. At marami na po, no? Yung ating pong 24/7, wala pong putol yon. And praise God, glory to God. Kahit alauna ng madaling araw, kahit 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, kami po kanina 4 to 6, ano po. So, mayroon po kaming kanya-kanyang oras, ano po, pastors and members. At sana po maunawaan niyo po gaano kahalaga ang pananalangin sa ating mga buhay. Ano po? Dahil ang pananalangin, sabi nga po, prayer is the barometer of faith. Pag sinabi nating barometer, sinusukat nito ang init ng iyong pananampalataya. Wala pong mainit sa pananampalataya na tamad mag-pray. Amen? Kaya po binabanggit ito na that prayer is the barometer of faith. Amen? At wala pong umunlad. Tandaan niyo po ito. Kasi po ang pananalangin ay tanda ng iyong pagpapakumbaba, tanda ng iyong pagpapasakop. Hindi lang po ito paghingi. Ang pananalangin ay hindi lamang paghingi sa ating Panginoon. Ito'y pakikipag-usap sa Kanya. Kung paano tayo nakikipag-usap sa ating physical na Ama. Reflection po yan, mga kapatid. Kung ikay may maayos na relasyon doon, yung vertical na sinasabi ni ating mahal na pastor, Pastor Dong, how's your relationship with your vertical? And how's your relationship with your horizontal?
Pag yung mga kasama, ang mga tao, horizontal po yan. Pero pag ikaw po yung nagsosolve at nananalangin, yung gusto mo makaanikan yung Panginoon, yan po ay vertical. Imagine niyo yung vertical at horizontal. It portrays the cross where our Jesus Christ, our Lord, no, sumunod hanggang sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang hinahanap natin ngayon. Na ang henerasyon na susunod ay maging honorable katulad ng ating Panginoong Jesucristo. The Christ-like character. Amen? So yan po ang ating yan po ang ating backgrounder sa ating pong intercessory 24/7 na po. 24/7 po tayo sa intercessory natin talaga. Hallelujah. Amen. So magandang hapon din po. Yan sino pa po ang nandito? Praise God. Yan, si Sister Digna Pinili from from London. Ano po? Hallelujah. Gising na ulit, no? Kasama namin po ito kanina sa pananalangin ng 4 to 6. And I think ito ay, siyempre, adjusted po ang oras doon. Minsan 2 a.m. sa atin. Nandiyan na po sila Sister Emerald, sila Sister Digna Pinili. They come to love the prayer, no? Ay siyempre, minsan mabubuksan ko po, mabubuksan ko yung Zoom, no? Hindi ko rin sasabihin yung mga pangalan na kumakanta, pero ako'y natutuwa. Kasama na dyan yung mga huli kong binanggit na pangalan. Siguro nagtataka po kayo, no? Bakit po kaya tawa ng tawa o masaya si Pastor? Kasi masaya po kami, alam niyo po, pag ang Pastor nakikita niya po na ang mga kapatiran po ay masigla. Pag ang mga kapatiran ay natututong sumunod kahit hindi mo bantayan, nakakapagpataba po ng puso yun. Dahil alam namin na ang Panginoon ay nasa iyo. God in our midst. No po? Pakaganda rin nung preaching nung Sunday ni Pastor Echep. No po? Talagang pati yung testimony, tsaka yung preaching, grabe. Nakalock in. Grabe. Ganun ka-powerful yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po sa ating pong church, sa The Hub of Christ Church. No po? Hallelujah. And Bada Asodnem. No po? Pray, praise, and worship. Amen. Praise God. No? Uy, Pastor Mabi, maayong hapon na. Maayong buntag ka pa din, ha? Tarunga daya, tarunga. Praise God. Hello po sa ating The Hub of Christ Iligan, siyempre sa ating pong minamahal Pastor Ruben and Pastor Mavi, kasama si Kuya Red at si Ninong Ben at si Ninang Rose. No po, pagpalain kayo dyan. Ganun din sa Lipa, kay Pastor Mark, kay Pastor Donna. Praise the Lord, amen, sa mga buhay niyo po. Kay Pastor Maluk at Pastor Ruel sa Naik, ang mga taong tumugon sa panawagan, sumunod, no po, sa ating pong mga pastors. No po, biyaya ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po. So sa ngayong hapon po, ang ating pong topic, no po, ulitin ko po ay assurance of new life. Po. Assurance of the new life. Ang tao, bakit kaya naalala nyo nung kinausap ni Nicodemus, sa John 3, kinausap ni Nicodemus si Jesus Christ. Sabi niya, Lord, paano ko masasabi kung ako'y maa-assure ang aking kaligtasan? Sabi ni Jesus Christ po, ikukwento ko na lamang po, basahin niyo po mamaya sa John 3. No po? Para madali niyo matandaan, isulit niyo po ngayon. Magnum 3:5-7. Di ba may Magnum na 3:5-7? Yan po yun. John 3, verses 3, verses 5 and verses 7. Kaya po Magnum 3:5-7. Pag po tayo mag-preach, pag po tayo magbibigay ng salita o mag-win ng soul, pwede nyo pong gamitin yan. Magnum 3:5-7. Para madali lang pong tandaan. Ano po? Amen? Praise God. Praise God. Amen. No? So, again, no, inaanyayahan ko po ang lahat bago tayo mag-umpisa. I-share po natin. No po? Ang ating pag-uusapan na assurance. Maraming tao, they cannot give their 100% because they want an assurance. Tama po ba? Diba?
Meron po bang tao na ayaw ng assurance? Lahat tayo gusto natin ng assurance. 100%. Pero ang buhay po kasi natin, mga kapatid, kailangan natin maunawaan. We cannot guarantee the assurance 100%. Why? Dahil ang tao, ang kaalaman ng tao, ang lakas ng tao, ang kakayanan ng tao ay limitado. Ganun po kasimple. Now, paano natin tatanggapin yung sinasabing assurance? No po, assurance of the new life. No po, iba po kasi ang kakayanan. No? My thoughts are different from your thoughts. Ang aking pamantayan ay kaiba sa iyong pamantayan, sabi ng Panginoon. No po. So ngayon mga kapatid, samahan niyo po ako, no po, sa ating pag-aaralan. Mag-umpisa na po tayo, no po. Dali lang po ah. Dali lang. Yan. Okay. Yan. Okay. Yan. Assurance of the new life. No po. First, nais ko po munang maging malinaw sa atin, mga kapatid. Ang Diyos, ang balak niya sa tao ay magkaroon po talaga tayo ng panibagong buhay. Dahil ang tao ay dahil po sa ating mga kasalanan, kahinaan, kawalan at kakulangan ng kaalaman. Sabi nga sa Hosea 4:6, my people perish because lack of knowledge. No? At sabi sa John 3:16, kung sinong mananampalataya, for whoever believeth in him shall not perish, but will have everlasting life. But the problem is, hindi lahat ng tao alam yan. So, ibig sabihin mga kapatid, may requirement yung new life. May kailangan gawin ang tao. May kailangan pong maunawaan yung tao. Sabi nga sa Romans 12 verse 2, na po, do not conform to this world by the renewing of your mind. Sa present term, sa corporate term, ang ibig sabihin niyan, change your mindset. Kung dati malungkutin ka, dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa pagtanggap mo sa ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, nagkaroon ka ng panibagong buhay, new life. At ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano bang ine-entail? Ano ba ang meron sa new life? Ano ba ang ibinigay sa atin ng Panginoon nung tayo ay nagkaroon ng bagong buhay? Amen? So, mga kapatid, I beseech you, brethren, no po, we can still share, we can still invite, no po. Kanina, kahapon, sa Batangas po kami, no, meron kami pinuntahan doon. Meron ako nakita mga worker, ano po, mga construction worker nagpapahinga. Sila mga around 12:30 yun eh. So, katatapos lang nila magtanghalian. At may pinapakinggan po sila doon sa kanilang cellphone. At syempre, hindi ko na po babanggitin, no? Pero ang pinag-uusapan doon sa cellphone ay puro debate ng mga leader ng simbahan. So kilala nyo na yan kung sino mahilig makipag-debate na hindi na nakauwi sa Pilipinas. Sa ibang bansa na siya namatay. Yun pa rin ang pinapakinggan ng mga taong ito. At kinausap ko sila. Sabi ko, yung sinasabing kaligtasan dyan, tinanong ko sila. Sabi ko, tingin nyo kaya ang kaligtasan ay bunga ng pananampalataya o bunga ng pananampalataya at gawa? Surprisingly, lahat sila nagsabi, pananampalataya at gawa. Considering matagal na daw po silang nakikinig doon sa pinakikinggan nila. So pinabasa ko po sa kanila yung Ephesians 2 verse 8. At maliwanag po doon, sabi sa Ephesians 2 verse 8, by grace through faith, that ye are saved by grace through faith, and not of yourself. That no one can boast. No? Walang makapagmalaki. So sabihin, tayo naligtas sa biyaya ng Panginoon, bunga ng ating pananampalataya. Pag yan po ay inilagay nyo sa inyong mga puso, na po, natutunan nyo tumanggap ng inyong mga pagkakamali, humingi ng tawad. Sabi sa unang Juan, 1 John 1 verse 9, if you confess your sin, God is just to forgive all your sins and to cleanse you from all your iniquities or your filthiness. O sa Tagalog, ang sa lahat ng inyong karumihan at kalikuan. Yan po yung new life. No po? Yan po yung panibagong buhay na ibinigay sa atin through Jesus Christ. Walang ibang daan. Sabi po sa John 14 verse 6, I am the way, the life, and the truth.
Hindi po lakas ng tao. Hindi mo pwedeng bayaran ang kaligtasan mo. Hindi mo pwedeng i-credit card ang kaligtasan mo. Yan po yung new life. No po? Kaya mahalaga na maunawaan natin sa ating pong pag-uusap ngayong hapon. It's very important for us to know the basic of new life. And the basic of new life is you have to know and accept Jesus Christ in your heart. At bago po ako tumuloy, ako po yung mananawagan sa lahat ng nandito. No? I will pray together with you. We will make the prayer of acceptance. We will declare. Okay lang po kung sasabihin niyo, Pastor, ako po yung nakatanggap. Okay lang, sumabay ka pa rin sa prayer. Walang masama kung ikaw ay tumanggap ulit. Mag-reassure ka sa Panginoon na, Lord, gusto kitang masigurado na ikaw ay nasa akin puso. Na po? Sa tanghaling ito, mga kapatid, wala pong, sabi ko nga po kanina sa intercession 24/7 kaninang 4 to 6. Sabi ko po, nag-sharing po kami doon. Sabi ko kanina, marahil ikay nakakapag-share na ng salita ng Panginoon at bumabalik ka na doon sa mga iyong tinuturuan. Pero kung hindi mo yan naturuan ng tamang kaligtasan o ng kaligtasan, bali wala pagtuturo mo. Kasi tinuruan mo lang sila, kaalaman lang yan. Ang dapat mo natin unang masettle sa ating mga puso, sa ating buhay, masigurado natin na yung new life na sinasabi dito sa ating title ay nasa atin. Through what? Accepting Jesus Christ as our Lord, our Savior, and our King. Amen? Maliwanag po yan sa John 3:16. Sabi, for whoever believeth in Him shall not perish. Hindi na po mapapahamak sa apoy ng impyerno, but will have everlasting life. Amen? So tayo po'y yuyuko manandali, tayo po'y mananalangin ng pagtanggap. Hindi po ito pag-iba ng reliyon, dahil wala pong reliyong napako sa krus. Isa lang po ang napako sa krus at siya ang nagligtas sa atin. Pinadala ng Diyos Ama ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating pong tatanggapin at kikilalanin sa ating buhay bilang Diyos, tagapagligtas at hari ng ating buhay, ating Panginoon, Jesucristo. At siya rin po ang tatanggapin natin sa hapong ito. This is your appointed time, mga kapatid. What profit a man if he gain the whole world and loses his soul? No po? Anong ganansya ng isang tao? Makuha man niya ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya siguraduhin natin, tayo pong mga nandito sa daily life sharing, let us be bold in our faith. Hindi ka pinaupo ng Panginoon dyan, hindi ka pinayagang makinig ng Panginoon dyan ng walang dahilan. God has a purpose. Bakit mo napapakinggan ng DLS araw-araw? He wants you to be developed. He wants you to be transformed. He wants you to enjoy the new life. At eventually, gagamitin ka ng Panginoon sa iyong kapatid, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kaibigan. You will share the Word of God. Amen? Ikaw ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Para saan ang asin? To preserve life. Para saan ang ilaw? Upang magbigay ng liwanag sa daan. In the mighty name of Jesus Christ. Amen? Praise God. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, ano po, tayo mananalangin. No? Yuyuko tayo sa Panginoon. Lahat ng nandito ang nakikinig. Ano po? At papasok pa. Ano po? Handa na po tayo po'y magdarasal. Ito po tinatawag po natin na prayer of acceptance. Sige, sundan nyo lamang po ito, ariin nyo na ito po'y inyong panalangin sa inyong mga puso. Ma-assure natin na tinanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Father God, sundan nyo po ito, dasalin nyo rin po. Father God, sa oras na ito, akin na unawaan na ako po'y napahiwalay dahil ako'y makasalanan at hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong kapatawaran. Sa oras na ito, Panginoon, akin pong hinihingi ng tawad ang lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip magpahanggang ngayon. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. At sa oras na ito, aking dinideklara sa aking buhay, sa aking isip, sa aking puso,
na ikaw, Jesus, sa oras na ito'y tinatanggap ko sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Diyos, tagapagligtas, at hari ng aking buhay. Panginoon, pagharian mo na po ang aking buhay mula sa oras na ito. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, amen and amen and amen. Wala po mananalangin. Father God, narinig mo po ang panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Lord, sabi mo sa iyong salita, na kung sinong manampalataya sa iyo at tumanggap sa iyo, no one can pluck them out from your hands. Yung assurance of salvation, Panginoon, ay ibinigay mo na sa amin lahat. Father God, maraming salamat po. In the mighty name of Jesus Christ, everybody say, amen and amen and amen. Ano po? So, meron po tayong pag-aaralan ngayon, mga kapatid. Ano po? Baka po may mga comment po kayo. Father God, ayan. Ayan, nandito na rin po si Sister Weng Molera, no? Amen, praise God. Ate Salve, no? Yung masisipag po nating kape at pandesal coordinator, no po? Hallelujah. At saka si Kuya Sam, no? Sama na natin si Kuya Sam. Si Ate Judy at saka si Kuya Carlo Vergara, no po? Amen. Pagpalain din po kayo, no po? Hallelujah. And si Doktora Kietchon, May Kietchon, at syempre si Kuyang Marlon Kietchon, no? Magandang hapon po sa inyo dyan sa Kalamba, ano po? Hallelujah. And then, sino pa po? Praise God. Lynn Kabisada, okay, amen. So ngayon mga kapatid, ano po? Tayo po'y mag-uumpisa na sa ating pong pag-aaral, ano po? Ayan, no? Ang dating title po, Assurance of the New Life. Ang verse po natin ay Titus 1 verse 2. Ano po? Si Titus po ay batang pastor. Ano po? Si Titus ay batang pastor sa Crete. Ano po? Dito sa Titus 1:2, pinaalalahanan ni Paul si Titus na maglagay na siya ng mga elders sa church. Ano po? Nga lamang alam ni Titus na mayroon pong hindi sang-ayon, mayroong mga kumukontra, at bilang batang pastor, mahirap po para sa kanya. Pero tinindigan niya ang kanyang pagiging pastor. At ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon kung paano niya po ipinakilala ang pagiging Diyos ng ating Diyos sa mga taga-Krito. Amen? Praise God. No, sa Titus 1:2. Amen? God gave the assurance of the new life. No po, pwede po natin yang i-declare. God gave the assurance of the new life. Sige po, pwede po natin isulat sa ating comment box. Amen po. Sabi po dito sa Titus 1 verse 2, sabi po dito, in hope of eternal life, which God, no? Who cannot lie, hindi na kaya magsinungaling, promise before time began. Ano daw po yung ibinigay sa atin, ipinrami sa atin? Yung hope of eternal life. No po? Yung eternal life, yun yung nais niyang ibigay sa lahat ng tao upang ang tao hindi mapahamak. Nga lamang ang tao, nagkaroon po ng tinatawag nating yung fall of man o yung sin. Na kung saan kailangan mong makabalik doon sa presensya ng Panginoon, tanggapin ang iyong kasalanan, tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, tanggapin at humingi ng tawad sa iyong kasalanan, tanggapin ang Panginoong Jesucristo, at sabi ng Panginoon, ako ang buhay. Yan po yung new life. Hindi po ang ating narating na lugar, hindi ang ating natapos sa paaralan, hindi po ang laman ng ating bulsa ang bibigay. Sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo sa John 3, na po, you must be born again. Sabi ni Nicodemo ay Pariseo, di po ba? Siya ay teacher of the law. Sabi ni Nicodemo, paano mangyayari yun? Ganong malaki na ako, paano? Kailangan ko ba pumasok ulit sa sinapupunan ng aking ina? Hindi, sabi ng Panginoon, no. You must be born again in spirit and in water and in spirit. No? In short, ano yung water in the spirit? No? In spirit meaning ikaw ay nakapagkaisa na sa ating Panginoon. In water meaning yun yung baptism. No po? Pero lilinawin ko po. Baptism
is not part of salvation. Malinaw po yan, ha? Baptism is obedience to God. Dahil ang Panginoong Hesus nagpabaptize, eh. No? How much more tayo? Amen? Ito po kasi tanda ng pagsunod. At ito po ay nilalarawan ito na ang lumang buhay mo inilubog na. At sa iyong pag-ahon, ikay bago ng nilalang. At handa ka nang harapin ang iyong bagong buhay, the new life. Amen? So, yun po yun, mga kapatid. Okay? So, advance na po tayo. Assurance. Ano bang ibig sabihin ng assurance? No? I-define natin yung assurance. Sabi dito po, the joyous, unwavering confidence of an intelligent faith. Wow. The security of a fearless trust in God. Mapapansin niyo po, hindi niyo po yan makikita, no po, sa Webster Dictionary. Yan po ay biblical perspective ng assurance. No? That's the difference between happiness and joy. The joyous, unwavering, walang kupas, no, na pagtitiwala sa isang matalinong pananampalataya. Paano mo nasabing matalino ang iyong pananampalataya? Dahil ang iyong pananampalataya ibinigay mo sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos. Amen? At ang security, yung security, no? The security of a fearless trust in God. Dahil alam mo na ikaw ay may assurance sa Panginoon na iyong pinanampalatayanan. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pastor, paano mo masasabing assured tayo? Amen? Ready? Okay. Sabi po dito, God assurance of the new life. No? Sa Numbers, sabi po dito, no reference verse natin. Sabi po dito, para makita nyo po, sabi po dito sa Numbers, God is not a man. Siguro nag-iisip na kayo. Pastor, di ba sabi sa Biblia, si Jesus Christ ay 100% man and 100% God? Yes. Ang ibig sabihin ng man dito, mga kapatid, ay yung nature of man. No? Ano? Sunod, makikita nyo kung ano ibig sabihin. God is not a man that he should lie. So, ibig sabihin, yung sinful nature ng man, wala po sa ating Panginoong Jesucristo. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Kasi nga, wala siyang kasalanan, ba't siya magre-repent? Diba? Sabi sa Biblia, Jesus knows no sin. Hindi siya nakagawa ng kahit isang kasalanan. He said, and he not do? Kung ano bang sinabi niya, hindi niya gagawin. Hindi niya kayang gawin yun. Pag sinabi niya, gagawin niya. Okay po? Magkaroon lang po ng konti kasi ang approach po ng New King James Version at saka King James Version is a bit swayy. No? Ibig sabihin, maindayog o poetic ang dating. Ano? Hindi katulad po ng iba na medyo magaan ang salita, diretsa. No? Dito po ang sabi, has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? In short, sinasabi dito, may sinabi ba ang Diyos na hindi niya sinabi? Na hindi niya ginawa? May sinabi ba ang Diyos na kasinungalingan? Kaya po mga kapatid, ito po ang nagsasabi that the assurance we have from our God na po is a foundational truth. Amen? So ito po ang ating pong mga topic. No po, may 5 po akong i-share po sa inyo. God's assurances of new life. Opo. Mahalaga na sa bawat mananampalataya at hindi pa mananampalataya, maunawaan natin yung assurance of salvation. Marami pong nagtuturo ngayon. Maraming magaling mga tuwiran kahit wala sa Biblia. No po? Kahit wala sa Biblia. Number 2, assurance of answered prayers. Wow, Lord. May assurance pala na ang aking mga panalangin ay answered prayers na. May assurance pala na ako'y patatawarin ng aking Panginoon. May assurance pala na ako'y matagumpay sa aking buhay. At may assurance pala na ako'y gagabayan ng aking Panginoon sa lahat ng aking gagawin. Kapatid, be ready. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano po? I just hope and pray na matapos po natin. Praise God. Amen? Hallelujah. Ano po? Bagamat malakas ang ulan, yan po ang ulan ng pagpapala. Ano po? Amen?
Number one, assurance of salvation. Sabi po sa First John, nako, bear with me, nako, may mga verses po tayong para mas maunawaan natin. Sabi po dyan sa First John 5:11 and 12, and this is the testimony. Ito daw po ang pahayag, no? That God has given us what? Eternal life. And this life is in His Son. May consistency ba sa John 3:16? Nasaan daw po ang buhay? Ang buhay na walang hanggan, nasa kanyang anak. Kung mapapansin nyo, capital letter yan. Yun yung God, Son, siya si Jesus Christ. Okay po? So, kung gusto nyo magkaroon ng related verse dyan, John 3:16. Sinabi po doon sa bandang gitna ng John 3:16, whoever believeth in Him. Sino yung tinutukoy doon? Yung pinadala ng Diyos Ama. Sino yun? Si Jesus Christ, ang Son. Whoever believeth to the Son shall not perish, but will have everlasting or eternal life. Amen? Yun ay nakasulat sa John 3:16 at ito po'y binabasa natin sa 1 John 5:11 and 12. Okay? 12. He who has the Son has life. Kung sino daw po na nasa kanya ang Diyos anak, nasa kanya ang buhay. He who does not have the Son of God does not have life. Kaya nga po mga kapatid, yung assurance of salvation, kung nasa atin ang ating Panginoong Hesukristo, assured na po tayo. Wala na po tayong kailangan gawin. It is not our might, it is not our labor, it is not our strength, it is not by works na tayo naligtas. Tayo naligtas ayon sa Efeso 2:8, sa biyaya ng Panginoon, bunga ng ating pananampalataya. Ephesians 2:8, it is by grace, through faith, that are ye saved, and not of yourself. Basahin niyo po yan, Ephesians 2:8, 9, and 10. Na po, sinadya ng Panginoon ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating mga gawa upang walang makapagmayabang. Dahil alam ng Diyos ang puso ng tao. Pag ang ginawa ng Panginoon, ang salvation, pwede mong bayaran, pwede mong i-bribe, pwede mong regaluhan para ka maligtas. Alam ng Panginoong magyayabang ang tao. Ganyan ang wisdom ng ating Panginoon. So in short, mga kapatid, ano ang pamantayan ng Panginoon sa kaligtasan? Yung puso na handang magtiwala. Yung puso na may pananampalataya. Hindi ang suot mo, hindi brand ng suot mo, hindi brand ng watch mo, hindi brand ng sapatos mo, hindi libo-libong presyo ng mga gamit mo, kundi ang isang binigay sa atin ng Panginoon, ang ating puso. Amen? Ganyan po kabuti, ganyan katapat. That's how just our God is. Siya po ang nagbigay sa atin ng assurance of salvation. Amen? Praise God? Siguro nagtatanong po kayo mga kapatid, Pastor, bakit po napahiwalay ang tao sa Diyos? Bakit po kailangan maligtas ng tao? Di ba mahal ng Diyos ang tao? Di po ba ang tao anak ng Diyos? Yeah. Opo, mga kapatid, ang lahat ng tao nilalang ng tao. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Tayo ay created by God. Pero in the spirit, hindi po lahat ay may relasyon sa ating Panginoon. Yan po ang nangyari sa pagsuway ng ating mga ninuno, si Adan at si Eva. Ano po? Nung sila ay sumuway at nahulog sa kasalanan. Kaya nga po sabi sa Romans 3:23. Ano po? Sige, advance na tayo. Ano po? Okay? Sabihin ko po muna yung Romans 3:23 para matapos po natin. Okay? Assurance of salvation, bakit tayo ay napahiwalay? Kasi nga po, tayo po ay may sinful nature. At yung sinful nature natin po, sabi po sa Biblia, sa Romans 3:23, basahin ko po. Hindi ko na po nilagay dyan. Pero God is impressing in my heart to discuss it with you para maunawaan po natin in terms of salvation, maunawaan natin ba't kailangan maligtas ang tao dahil tayo nabubuhay sa kasalanan.
No po, sino po sa atin ang walang kasalanan? Sabi po ng Panginoon, kung sinasabi mo na ikaw ay walang kasalanan, ang katotohanan ay wala sa iyo at ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Amen? Sabi po dito sa Romans 3:23, for all have sinned. Ito po, Romans 3:23, sulit niyo po. For all have sinned and come short of the glory of God. Ito po, lahat tayo po yung nagkasala. Amen? Kaya kailangan po natin ng kaligtasan. Dahil hindi po natin kayang tubusin ang ating sarili. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi po natin kayang iahon ang ating sarili. Kailangan po natin. Kasi tandaan niyo po ito. Kaya nga po totoo na may Diyos. Kasi ang tao po, wala pinakaiba sa inyong cellphone. Di ba? Ang tao, hindi niya kayang ayusin ang sarili niya. Ang makakapag-ayos sa tao ay yung lumikha sa kanya. Di ba? Ang cellphone may lumikha. Amen? Ang laptop may lumikha. Kaya bang i-repair ng laptop mo yung sarili niya pag nasira siya? Hindi. May magre-repair sa kanya. Sa katauhan ng Diyos at ng tao, yan po yung ilustrasyon. Ang tao, hindi niya po kayang baguhin ang sarili niya unless siya'y baguhin ng Panginoon na gumawa sa kanya. Amen? Tayo po'y creation. Tayo po'y may creator. That's the proof. Logical proof. Circumstantial proof na may Diyos. Dahil hindi kaya buuin ng tao ang sarili niya. No po? Naku, marami pinapaalala ngayon sa oras na ito. Alam niyo po, even yung tinatawag na evolution. No? They cannot, sa mga susunod po, we cannot even consider that evolution as science. That's a myth. So po, non-life cannot produce a life form. Summary ko na lang yung ibig sabihin ng evolution. Sa evolution po kasi naniniwala sila na ang tao ay nanggaling sa isang putok sa buho, nanggaling sa walang buhay, naging buhay. Even science don't agree with that. Kaya po ang theory of evolution is no longer considered science. It's considered a myth. Naging legend na lang sila. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Ito po. Now, sabi po sa John 3:16, whoever believeth in Him. Sino po yung paniniwalaan? Si Jesus Christ. Ang assurance of salvation ay kung sinong mananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Pinakita ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal, ipinadala ang Diyos Anak. Amen? So, anong partisipasyon ng tao? Ang partisipasyon ng tao, no po, bunga ng kanyang pananampalataya. Siya po'y maniniwala. Whoever believeth in Him. Nung po tayo tinawag ng Diyos, mga kapatid, nakikinig po ba tayo? Nung tayo tinawag ng Diyos, hindi po ni-require ng Diyos ang mataas na kaisipan. No po? Hindi sinabi ng Diyos, understand. Whoever understand in Him. Hindi sinabi ng Diyos na whoever can analyze Jesus Christ. Hindi rin. Whoever calculate Jesus Christ. Hindi rin. Ang sabi, whoever believeth in Him. So, ang pamantayan ay yung kakayanan mong maniwala. Bunga ng iyong pananampalataya. You are saved by grace through faith. Amen? So, yan po yung isang assurance, no? Whoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life. Okay? And sa 1.2 natin, Romans 10, verse 9. Sa Romans 10, verse 9, no? Pag po natin yan ay binasa, no po? Romans 10, verse 9. No po? At ito pa po pala, paalala sa lahat, mga kapatid. Although meron po tayong sinasabi nating online Bible, no? Na nasa Bible natin, nasa cellphone natin. Kailangan po, bihasa pa rin po tayo sa ating Biblia, sa hard copy. Dadatingan tayo, mag-mission ka, malolobat ang cellphone mo, malolobat ang gadget mo, walang kuryente ng 1 linggo sa pupuntahan mo. Hindi ka makapagturo kasi nakabase lang sa gadget mo, sa laptop mo ang iyong mga ituturo. Be wise. Maging kabisado pa rin po tayo sa paggamit ng hard copy ng Bible. Amen po? Okay. So sabi po sa Romans 10 verse 9,
Romans 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth, yan, if you confess thy mouth, no, and believe in your heart, sabi, and shall believe in thine heart that God had raised him from the dead. Sino nag-angat o bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong, ang Diyos Ama? Dead, thou shalt be saved. Diyan sa proseso na yan, ilan ang pinaniwalaan mo? Yung sinasabi ng Diyos Ama na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa Romans 10 verse 9, if you confess by your mouth and believe in your heart, apo, you will be saved. Hindi sinabi na pag ikaw ay malaking magregalo, na ikaw ay malaking magbigay, no? Thank you kung malaki ka magbigay. Salamat po. Dahil tinutupad mo ang iyong katungkulan, ang iyong sabihin natin honoring sa ating Panginoon. Ito po, narinig ko po nung Monday, nung nagdi-discuss si Pastor Bishop Eric. Sabi ni Bishop Eric Domingo, tayo'y binibless, hindi para sarili natin ang blessing. The essence of blessing is to share it. Wow! Kung ang bawat mananampalataya at ang bawat tao may ganung puso, hallelujah, praise the Lord. Malilesen po ang tension sa society. Mababawasan ng totoo mahihirap kasi matututo tayo magbigay sa kanila. Alam niyo po, ang mga kababayan natin na kapos, ang mga kababayan natin na hindi nakapag-aral. No? Pakinggan niyo po ito. Dahil dadating sa punto ng buhay niyo na kailangan niyo po itong gawin. Ang mga taong yan ay hindi naman palaging solusyon ang hanap. Amen? At kung minsan, kahit solusyon ang hanap nila, hindi natin kayang ibigay ang solusyon sa kanila. Pero meron tayong pwedeng ibigay. Ano po? Nakatulad ng nangyari kay Pedro at kay Juan. Sabi ni Peter, silver and gold I have none, but what I have, I will give to you. In the name of the Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. In short, what? Nagbigay tayo ng pagkakataon sa taong to na magkaroon ng hope. Ang taong mga sagad na sa pagod, sagad na sa hirap, lumaki ng mahirap. Na po mga kapatid, ang unang kailangan niyan ay ang pag-asang may pagbabago. Pwede nating ibigay yun sa kanila. Na may pag-asa sila. Hindi parating bibigyan mo lang ng pera, bibigyan mo lang ng ganyan. Pag kinain nila yun, tapos na. Pero yung hope na nanggagaling sa Panginoon, pag binasa po natin yung Romans 5:3-5, na po? Sige po. Galing naman ni Lord. Sa Romans tayo palaging dinadala ngayon, no? Ito po yung sa Romans 5, no po, Romans 5:3-5. Sabi po dito, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience. Alam niyo po, makakaunawa sa mahihirap ay yung nakaranas din yan. Masakit man sabihin, yung mga kaibigan natin may kaya, yung mga kilala natin may kaya, mga mahal sa buhay natin may kaya, hindi nila kagad maunawaan yan dahil hindi nila naranasang matulog sa semento, hindi nila naranasang matulog sa ulanan, hindi nila naranasang matutulog sa gabi nang hindi kumakain. Amen? Pero mga kapatid, ako po yung namamanig sa inyo mga puso. No po. Hindi naman po lahat ng bagay kailangan mong maranasan para maunawaan. Alam mo na mahirap matulog sa gitna ng ulan. Alam mong mahirap matulog nang hindi kumakain ng hapunan. Amen? Kaya kung meron lang din naman tayong kaya na iabot, ibigay, ipag-pray sila, gawin natin talaga. At ipag-pray natin ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga leader. Mag-produce tayo ng mga leader na ang puso ay galing sa Diyos. Mag-produce tayo ng mga leader na kayang manindigan sa tama. Mag-produce tayo, mag-pray tayo na mag-raise up ang Panginoon. Kaya nga po mahalaga mga kapatid, maunawaan nyo yung salvation. Kasi alam nyo po, hindi may enjoy ng tao yung eternal life
kung hindi niya nauunawaan na kailangan niya maligtas. In short, hindi makakarating sa eternal life ang tao kung hindi siya naligtas. Kaya hindi niya ma-enjoy ang eternal life kasi hindi siya ligtas. No? Bauli niya ang mga certificate niya. Bauli niya ang mga lisensya niya. Pero kung siya hindi tumanggap sa Panginoon at hindi siya nakakilala at tumanggap sa Panginoon, ano po, alam na natin kung saan siya papunta. Kaya huwag po tayong tumigil manalangin. May mga kaibigan tayong sobrang talino, sobrang galing, sobrang taas ng pride, panalangin natin yan. Walang imposible sa Diyos. Amen? At yung 1.3 natin, John 10:28. No po? Sabi po sa John 10:28, and I give them eternal life. Inulit. Ano? Inulit. And I give them eternal life, and they shall never perish. Hallelujah. Sige. Puntahan po natin yan. Samahan niyo ako. No? John 10:28. Maganda po pag binabasa natin kasi word for word. No po? John 10. Tama po ba? Yan, John 10:28. Okay. Sabi po sa John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Yung bandang huli po, itanim nyo sa inyong mga puso. And no one can pluck them out. Di po ba, nanampalataya na tayo, tinanggap natin ang Panginoon sa ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo sa ating puso. Sabi po sa Juan, Gs 28, wala na daw pong pwedeng umagaw sa atin, sa kamay ng ating Panginoon. And I hope you catch the message. Uulitin ko. Sa oras na ikay tumanggap na sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa atin, sabi sa 1 Gs 28, wala na pong pwedeng umagaw sa kamay ng ating Panginoon sa atin. Amen? Praise God. So ngayon po mga kapatid, no? Diretso po tayo. No po? Yan. Assurance of answered prayer. Ngayon, kapatid, pag ikaw po ay, eto, no? Pag po tayo nagkaroon ng assurance of salvation, mapapansin nyo po. At siguro po, kayo mismo makakapag-testify. Ano ang unang-unang nabago sa inyo nung kayo ay nakatanggap sa Panginoon? Natanggap nyo yung assurance of salvation. Di po ba naghahanap kayo palagi ng papakinggan tungkol sa salita ng Panginoon? Di po ba naghahangad ka na, Pastor, gusto ko po magdasal, pero hindi po ako marunong magdasal. Nako, wag po kayo magtaka. Marami pong Kristiyano takot pa rin magdasal kahit 3 taon na siyang Christian. Amen. Sino may kilalang ganyan? Sabi nila Christian sila. Sabi nila tumanggap na sila sa Panginoon. Pero pag lidin mo lang ng opening prayer, Pastor, wag ako. Hindi ako marunong. Kapatid, ano po, mga kapatid, sa oras na tinanggap mo na ang Panginoon, hayaan mo na kumilos sa iyo ang banal na Espiritu. Ano po? Kung minsan, alam mo, kahit wala kang verse na banggitin, ikwento mo lang yung ginawa sa iyo ng buhay mo, pwedeng masave yung kaibigan mo. Dahil nakita niya kung paano ka binago ng Diyos. At yan ang isang pwede po nating ipansagot sa mga taong ayaw maniwala sa Diyos o yung tinatawag natin mga atheists. Ano po? Una, logic. Sabi nila sa atin, to see is to believe. Ha? Paniniwalaan ko lang ang Diyos nyo pag ipinakita mo sa akin yan. Okay, hindi ba? O, tanungin natin, yung kaibigan mo na yan, meron ka bang tatay? Siyempre, sasagot siya sa'yo. Meron. Yung tatay mo, may tatay ba? Aba, siyempre, meron. Lolo ko yun. Eh, yung tatay ng lolo mo pa, meron kaya? Oo, yun yung great-great-grandfather ko. Ay, yung tatay ng lolo mo at tatay pa ng mga lolo mo, tingin mo meron kaya? Meron, siyempre. Nakita mo ba? Hindi. The same, mga kapatid. You cannot deny the fact that there is God dahil hindi mo lang siya nakita. Dahil kung tayo ng tao naniniwala na may tatay at lolo ng tatay mo, kahit hindi mo nakita. Dahil mayroong ebidensya na ang taong kaharap mo, ang tatay mo, hindi lalabas sa mundo kung walang mga magulang yan. Kung walang magulang yung magulang niya at yung magulang ng mga magulang pa nila.
Eh alam niyo po, kuminsan, wala sa taas ng pinag-aralan, nasa lawak ng pangunawa. Ulitin ko po, wala sa taas ng pinag-aralan, nasa lawak ng pinag wala sa taas ng pinag-aralan, nasa lawak ng pangunawa. At sabi po ng Biblia, the Holy Spirit will teach you all things. Siya po ang magpapalawak ng iyong pangunawa. Amen? Pastor, saan po yan? Sige, sulat niyo po. Basahin niyo lang po. John 14, verse 26. The Father will send a comforter, which is the Holy Ghost, and He will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things. At ipapaalala daw po sa atin lahat ng ating narinig at natutunan. Ating nabasa, ipapaalala daw po sa atin yan. Marami po akong nakita, mga bata, mga wala pong reward o wala man lang sabit nung elementary high school. Pero nung natutong maglipod sa Diyos, nung college, naging scholar, naging double scholar, naging high flyer po. So ang pundasyon ay hindi ito. Kailangan mo nang maitama ang puso. Ang tamang pundasyon ng tao na galing sa Diyos. Amen? So yun po mga kapatid, ha? Amen? Babasa lang po tayo. Yan, no? Amen. Sabi ni po ni Mindy Obanya, tama po ito no? Yung Spirit Himself witness with our spirit that we are children of God. Salamat po sa inyong sharing. Totoo yan, mga kapatid. May inner witnessing talaga. At yung inner witnessing na yun, mga kapatid, kumisan, in your analytical mind, huwag niyo na po dito padaanin. Opo? Kasi pag witness, hindi mag-witness yung spirit. No? Hindi po siya 1 plus 1, hindi po siya computation. It is faith. In order for you to experience the mercy and glory of the Lord, let faith rule your heart. Okay po? Praise God. Amen. Salamat po sa inyo pong mga participation. Ayan. Amen. Sino pa po? Sabi po ni Suhendra. Uy, Suhendra Joe Ministry. Wow, praise the Lord. Nakikinig po ang ating mga kapatid sa sa Indonesia. Ano po? Ito pong Suhendra Joe Ministry, si Brother Joe po ay tatay nung ikinukwento ko sa inyong batang pastor na si Pastor William. Grabe, 24 years old pastor. At siya ang namamahala ng farm ng church. Alam niyo po mga kapatid, ulit-ulitin ko to sa inyo. Hindi po talaga ang mataas na pinag-aralan o ang kayamanan. Ang pusong handang makinig at sumunod sa salita ng Panginoon. Siya ang gagamitin at pagpapalain ng Diyos hanggang sa ika-4, ika-5 henerasyon. Yung inyong naipon ngayon, po pwedeng sa susunod na henerasyon uubusin ang anak niya. Pero pag kayo nag-invest sa salita ng Panginoon, no, sa generational legacy, sa generational blessing, wala pong talo sa Diyos. Praise God. Amen? Salamat po. Salamat po. No? Hi to Brother Joe, Sohendra, and also say hi to Deepa, to my big brother there in Indonesia. Meron po kasi doon na member, siya yung nag-host nung gabi na kami pumunta sa kanila. Mga around 25 to 30 kami doon na nag-live group. Kahawi ko yung may-ari ng bahay. No? Kaya sabi niya, ako daw yung younger brother, siya daw po yung big brother ko. Praise God. Amen. Bigla ako nagkaroon ng kuya sa Indonesia. Amen. Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. No? Hindi dahilan na ngayon lang kayo nagkita para hindi mag-lack ang inyong spirit. Ang pareho ng spirit, automatic maglalak yan. Hindi yung tagal ng pinagsamahan. Praise God. Amen? Hallelujah. Okay? Jeff Estrella Gimeno. Yun, shalom, ha? Mga kapatid na po. Okay. Sabi po, kung iyong ipapahayag ang iyong bibig, ang Panginoong Hesus, at sasampaltaya ka sa puso na ito po yung binabanggit natin kanina, yung Romans 10:9. Ano po? Ikaw ay maliligtas. Amen. Praise God. Amen.
And then si Ate Cristita Bisnar, magandang hapon sa iyo, no? Alam ko nasa Antipolo ka na ngayon nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, ang anak mo ay active sa Kape at Pandasal. Amen? Si Kenneth, active siya sa Kape at Pandasal. No? In Jesus' name. Praise God. Opo. Hallelujah. Sabi po, ayan, ayan, binabati ni Sister Sally, natandaan niya. Ayan, amen. Ayan po ang ating mga kapatid, no? They are also involved in watching, no? Amen. Sabi po, ni Sister Sally, amen. Ang ating buhay mismo ay buhay na patotoo ng Diyos na ating nakilala at nagligtas sa atin. Amen po. Salamat po, Sister Sally, sa ating pong participation. Amen? Hallelujah. Yan, binabati din nila Pastor Mavic, no? Sila Brother Joe. Amen. No? Katuwa po ang alam niyo po yung natutunan namin sa Indonesia, no po, sa Batam, Indonesia. Sa isang church doon, no? Ang spiritual father po ng ating spiritual parents ay nandoon po. Lalo pong lumalim sa amin, no po, ang pangunawa na ang pagdarasal ay hindi lang basta pagdarasal. Ang pagdarasal bahagi ng pagsamba. Pray, praise, and worship. Ang pag-awit ay pagsamba. Ito po. At yung tatlong yan, pag isa ang natanggal, ang hirap gawin. Imagine mo, hindi ka marunong magnilay, tapos mag-worship ka, kakanta ka. Ang hirap. Walang power. Ha? Kaya nga po sa church natin, binabantayan po talaga natin, pinapalakas po natin ang ating music ministry. At ang head po ng ating music ministry ay walang iba, kundi ang ating po kapatid na si Pastor Alay. No po? Pastor Alay, magandang hapon po sa inyo. Amen? Hallelujah. Okay. Ayun, sabi ni Pastora Mavic, pray, praise, and worship. Yan po yung DNA. Natayo ang kanilang church, pinrotektahan sila doon dahil alam naman natin ang lugar na yon ay Muslim-dominated country pero walang imposible sa Panginoon. And at yan po ang ginagawa ng salvation. Pag ikaw ay nakakilala na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, the power will be with you. Sabi ng Panginoon, nagawa ni David ang lahat, nagawa ni Joseph ang lahat because God is with them. Amen? Anong ginawa? Sumunod. Kaya mahalaga ang pagsunod, mga kapatid. Amen? So, number 2, assurance of answered prayer. Assurance of answered prayer. Okay? Sabihin, kasiguruhan na ang iyong mga dasal ay sinagot na ng Panginoon. Amen? Sabi dito, sa John 16:24, until now, you have asked nothing in my name. Ask, and you will receive, that your joy may be full. Yung sinasabi po ditong my name, mga kapatid, not just my name. Okay po? Kaya po, capital yung may. Yung nature ng may, yung ating pinagdarasalan. Talaga, Pastor? Naalala niyo po yung sinabi ni Jesus Christ? Na hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko ay maliligtas. The same. Kahit tawagin mo yung pangalan, pero ang puso mo ay contaminated, mga kapatid. Tanging sa biyaya at habag ng Panginoon, tayo maliligtas. Kailangan nating makilala, tanggapin sa ating buhay ang Diyos at ang pagka-Diyos ng Diyos sa ating buhay. Tama ba? Dire-diretsong Diyos. Yung pagka-Diyos, yung godliness ng God sa ating buhay ay ating pong matanggap. Yan po yung ibig sabihin kaya may. Kaya capital yung may. Nothing. Hindi ka pa rin nagdarasal dun sa totoong Diyos. Ang nakilala mo lang Diyos ay parang ATM na kinakausap mo lang at pinagdarasalan mo lang kapag may kailangan ka. At kung tayo po nasasaktan ngayon, mga kapatid, hindi po ako magpapauman. Salamat sa Diyos dahil tinataliban tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Let us be mature. Kung nakikita niyo naman po na ang ibinabahagi ng salita
tumatama man sa atin, nasasaktan man tayo, pero alam natin na ito'y magtatama at magbibigay sa atin ng maayos na buhay. Tanggapin natin. Lahat naman po tayo dyan dumaan eh. No po? Briefly. Ako nga po 7 taong walang Diyos. I'm an atheist for 7 years. Pero wala imposible sa Panginoon. Wala imposible sa Panginoon, mga kapatid. Tatanggalin, no? Tatanggalin ng Panginoon. Sabi sa Ezekiel 36:26. Kaya pag may mga kaibigan ka na atheist, may mga kaibigan ka na agnostic, may mga kaibigan ka na masyadong maraming tanong sa Biblia, tandaan niyo po ang verse na ito. Ezekiel 36:26. Sabi po sa Ezekiel 36:26, I will take away your stony heart and a new spirit I will put unto you. I will give you a heart of flesh. Amen? Tatanggalin ko ang iyong pusong bato at susuotan kita ng bagong spirito at bibigyan kita ng pusong laman. Ezekiel 36:26. Kung minsan, kaya hindi po maging answered prayer ang ating prayer, hindi natin ma-experience yung assurance dahil ang puso natin ay contaminated. Tingnan niyo po sa bandang huli. Anong sabi? That your joy may be full. Amen? That your joy may be full. Hindi may be, hindi magkaduksong. Kundi may be full. Hindi sinabing maybe. Hindi sinabing baka sakali. Hindi. Magkahiwalay yung may at yung be. Amen? Praise God? Ano sabi? Ask and you will, sabi dito, ask and you will receive. Alam niyo po, ang isa pang problema sa tao, napakataas ng pride. Magdadasal para kinuutosan ng Diyos. Lord, kailangan ko po nito. Panginoon, padala mo po sa akin to. Panginoon, mamaya po, ngayon, kailangan ko na po ngayon, Lord. Gabi, no? Kumanalangin, inuutosan ng Diyos. Tapos nagtataka, hindi siya answered prayers. Yung tandaan niyo po ito mga kapatid, yung pong assurance of the new life, may panggagalingan ka. Ano yun? Yung assurance of salvation. Pag ikaw ay totoong ligtas na, may babaguhin sa puso mo. Mananahan dyan ang banal na Espiritu, the indwelling of the Holy Spirit. Tuturuan ka niya, no? May fruit of the Holy Spirit, sabi sa Galatians 5:22. No po? Di ba? Love, joy, self-control, lahat yan. No po? Sa Galatians 5:22. Praise God. Galatians. No po? Hallelujah. Ganyan lang po Sabi po sa Galatians 5. Dali. Galatians 5. Yan. Sabi po sa Galatians 5:22. Basahin ko po para po mabigay ko po sa inyo yung lahat ng katangian, yung fruit. Sabi po sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit, tingnan nyo po marami pong i-describe dyan ng fruit of the Spirit, pero gusto ko pong makita nyo na yung fruit ay walang S, fruit. So, ibig sabihin, package lahat yan. Okay po? It is considered isang bagay, no? Sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Habang binabanggit ko po, pag nilayan nyo po sa inyong sarili. Meron po ba akong love? Meron po ba akong joy? Meron bang peace? Kaya ko po bang magtiyaga ng matagal? May long suffering po ba ako? May gentleness po ba ako kahit may problema ako? May kabutihan po ba ako? Goodness, faith. Verse 23, meekness, temperance. Against such there is no law. The heart of the problem is the problem of the heart. No? Ang puso ng problema ay ang problema ng puso. So when we pray, mga kapatid, di ba sabi ko, ikaw ay mag-aalay. Amen? Kung ikaw ay mag-aalay,
At naalala mo na ikaw ay hindi pa nakikipagkasundo sa iyong kapatid, bitawan mo muna yung alay at kayo makapagkasundo. Anong ibig sabihin? You have to clear your heart. You have to cleanse your heart. You have to cleanse it. You have to, kailangan mong tanggalin ang mga sagabal dyan para ikay pagpalain. Eh, pastor, matindi talaga ginawa sa akin yan. King Raider na po talaga niyan ni pastor. Eh. Alam niyo mga kapatid. Na po. Tayo man po pinatawad ng Diyos eh. Tayo man po tinubos nung time na tayo hindi kamahal-mahal. Tayo minahal nung tayong panahon na hindi kamahal-mahal. Just give. Tandaan niyo po, ang forgiveness is not about them. Listen, mahalaga po ito. Sa pananalangin po kasi kailangan malinis ang ating puso. So kung meron kang unforgiveness, meron ka pong hindi pa rin hinihingi ng tawad, ang hirap manalangin. Amen? So, forgiveness is not about other people, heart. It is about the condition of your heart. Ulitin ko po, forgiveness is not about the condition of other people's heart, but it's about the condition of your heart. Sino magpapatawad? Hindi ibang tao. Ang magpapatawad ay ikaw. Kung naunawaan mo kung paano ka pinatawad ng Diyos Ama at ng Diyos Anak, hindi ka mahirap magpatawad. Dahil alam mo, ikaw man ay makasalanan. At ikaw lang ay nakatatayo, ikaw ay nagagamit ngayon ng Panginoon dahil ito'y pinatawad ng Diyos. Ganon din sana ang gawin mo sa ibang tao. Gano'n man kasakit yan ang ginawa nila sa iyo. Hindi mo sila mapatawad. Pray. Pray. Lord, I want them. Gusto ko pong maalis sa aking puso ito. Gusto ko po silang patawarin. Apo. Amen? So ngayon, ano po ang idea dito sa assurance of prayer? Ano po? Assurance of answered prayers. Number 1, P2. Okay. Ano po? P2. Ano yung ibig sabihin ng P2? Hindi P2 ha. Proper positioning. Amen? Ayan, tinagalog ko na po para maintindihan natin kagad. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang tama pong pamumosisyon sa harap ng Diyos ay ang pagpapakumbaba. Wala na po akong kailangan i-explain. Yan na po yan. Opo? Bakit? Kung totoong nananahan sa atin ang banal na spirito, hindi po tayo mahirap magpakumbaba. Sabi po sa 2 Corinthians 3:17, isa-summarize ko na lang po, basahin nyo lang po ba? Sabi po dyan, for where the Spirit is, there is freedom. There is liberty. Kung nasan daw po banal na spirito, nandun daw po ang totoong kalayaan. Alam niyo po, ang pananalangin ay experience of freedom. Natutuwa ako doon sa isang pastor na kasama namin, alam niyo po, taga-Levites of Christ, itong mag-asawa na to, si Pastor Jason at saka si Pastor Joe. Grabing manalangin itong dalawa ito, pagkasabay mo, mabibless ka talaga. Grabing mag-worship, kumanta. Alam mo na ang puso nila sa Panginoon. Alam mo na gusto nilang ihalay ang lahat ng lakas nila, panalangin nila, boses nila sa Panginoon. Hindi ko po tinataas ang tao, pero kasi ako na-experience ko, kasama ko sila nagpe-pray. Kasama po namin sila sa kwarto nung kami nandun nag-mission. When they pray, they really pray. Wala silang pakialam kahit grabe yung pag-iyak nila. Kahit magmukha silang batang umiiyak, wala silang pakialam. Basta makapagsamba sila sa ating Panginoon. At sana mga kapatid, yan din po ang pinamamanhi ko po sa inyo. Yung mga nakakasama natin sa 24/7, mga kapatid, yung po nakakasama natin sa 24/7, sa prayer, give your best. Give your best. Don't hold back. When you want to praise the Lord, when you want to pray the Lord, you want to praise and worship the Lord, don't hold back. Alam mo yung sa somba, sa humbleness ng puso mo, naiiyak ka na dahil alam mo wala kang kwenta sa harapan ng Panginoon. Alam mo yung, hindi ko sinasabi wala kang halaga. Sinasabi ko yung parang, Lord, napakasama pala na ugali ko. Lord, napakayabang ko pala. Lord, wala pala ako talaga. Kung di dahil sa iyo, Panginoon, di ako mababa. The assurance of answered prayer, kailangan meron kang tamang pamamosisyon sa puso mo.
Magkasunod po yan doon sa una nating pinag-aralan. Kailangan mong maranasan yung totoong kalayaan. Sabi sa 2 Corinthians 3:17 na ang totoong kalayaan ay na kung ang kasama mo ay ang banal na spirito. Proper positioning. Sa lahat ng bagay, ang tamang pamumosisyon ang dapat nating matutunan. Kahit sa mga naglalaro ng basketball, kahit maliit ka, pag marunong ka mamosisyon, you can box them out and get the ball. Ganon din po sa atin, mga kapatid. At paano mo malalaman na ikay nasa tama kang pamumosisyon? You have to ask your spiritual condition. Paano ako mabibigyan ng knowledge? How can I experience the knowledge? How can I experience the wisdom? Kung lack of knowledge. Sabi sa Hosea 4:6, na po, hindi ko na naisulat diyan. Sabi sa Hosea 4, Hosea 4:6, sabi po doon sa Hosea 4:6, my people perish because lack of knowledge. My people perish because lack of knowledge. Kaya nga po, sa Colossus 1, versikulo 9, sa Colossians 1, verse 9, sabi doon, pag binasa niyo po yan, mula nang nakita namin kayo, hindi na kami tumigil ng pananalangin. Na nawa, sabi, magkaroon kayo ng knowledge of His will. Kaalaman sa layo ng Panginoon sa inyong mga buhay. Alam po, mga magulang, mga nakikinig sa oras na ito, ano po, pakinggan niyo po ito. Kung meron man tayong dapat ipanalangin sa ating mga anak, hindi po yung mataas na grade, hindi po yung future na maayos. Ang una niyo pong ipanalangin sa ating mga anak ay magkaroon siya ng kaalaman sa layo ng Panginoon sa kanyang buhay. The knowledge of His will. Spiritual wisdom and understanding. Basahin nga po natin, Colossians. Sige po. Okay, mamaya, basahin niyo na lamang po, ano po, sa Colossians, tama ba? Yeah, Colossians 1 verse 9, no? Sabi po doon, mula nang kayo ay aming nakita, hindi na kami tumigil ng pananalangin. Colossians 1 verse 9, basahin ko po Dali lang po. Sabi po dito, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray. Hindi na kami tumigil ng pagpananalangin para sa inyo. And to desire that ye might be filled. Tingnan niyo po, saan siya mapupuno? Filled with the knowledge of His will. Kaninong will? Sa ating Panginoon. In all wisdom and spiritual understanding. Yan ang ipanalangin natin sa ating mga anak na magkaroon sila ng kaalaman ng layo ng Diyos sa kanilang buhay. At hindi nila malalaman yan kung sila'y layo sa salita ng Diyos. Pag-pray po natin lahat ang ating mga anak. Amen? Assurance. Number 3, assurance of forgiveness. Apo. Ayan. Basahin ko lamang po ito. Sabi po dito, sabi ni Ate Ula, no? Sister Ula Cruz, no? From Pasig. Amen. Mapalad daw po ang nagpapakumbaba dahil si Lord ang magtataas sa iyo. Amen. Praise God. Apo. Amen. Praise God. Hallelujah. So ngayon, ito pa. Ano po? Assurance of forgiveness. Kanina, pananalangin. Lahat po ito ng assurance. Lahat po itong mga assurance. Even in the salvation, assurance of salvation, may factor ang heart. Tingnan nyo po Sa 1 John 1:9, sabi po dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung ihahayag daw po natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat. Opo, na patatawarin ang lahat ng ating kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng ating kalikuan o karumihan. Amen? Ang tanong, kayo po, ano po, tanungin nyo, tinatanong ko po kayo, magko-confess ka ba kung mataas ang iyong pride? Of course not. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan kung hindi tama ang posisyon ng iyong puso? Of course not. Tatanggapin mo ba na ako'y nagkamali? Una, kung ako'y hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon na pamantayan ng Diyos? Of course not. Dahil akala ko tama yung ginagawa ko Pero ang sabi kasi, if we confess. So, ibig sabihin, kaya ka nagko-confess, may nauunawaan ka, kaya ka humihingi ng tawad.
kung bakit ka naghahayag ng iyong kasalanan. Kasi may naunawaan ka. Anong naunawaan mo? Number one, may kasalanan ka. May ginawa kang mali. At sabi sa Biblia, mali ito. Naunawaan ko may mali akong ginawa. That's it. Kaya ka nagko-confess. Again, it's the issue of the heart. Amen? So, tingnan po natin sa kanyang mga subtopics. Number one, confess our sins and repent. Confess our sins and repent. Changing our mindset and ways. Bakit ang tao nahihirapan siyang tumanggap ng kanyang mga kasalanan? Pag hindi mo natanggap, pag hindi mo tinanggap sa sarili mo na ikay may kasalanan, you will never get the assurance of forgiveness. Duksong-duksong yan mga kapatid eh. Nung ikay tumanggap sa Panginoon, mauunawaan mo na kailangan mong manalangin, sumamba sa Panginoon. At dahil ikaw ay sumasamba sa Diyos mo, naunawaan mo na ikaw na tao ay hindi perfecto. Kaya kailangan mong humingi ng kapatawaran. At yun ay sigurado na. Kung ikaw ay nakakaunawa, tinatanggap mo sa iyong sarili na, Lord, ako po'y mahina. Mahina po ako sa ganito. Lord, palakasin mo po ako sa aking pong pagtitiwala. Lord, palakasin mo po ako sa ganitong bahagi ng aking buhay. Ako'y mahina dito. You have to confess. Kailangan mong sabihin sa Panginoon na may kababaang loob. Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Sabi sa John 15:5, di ba? If you abide in me, I will abide in you. Apart from me, you can do nothing. John 15:5. Basahin niyo po yun. John 15:1-5. Napakaganda. I am the true vine, sabi ni Jesus Christ. Ako ang totoong puno. No? Sabi ng Panginoon. Dito sa change our mindset and ways, no? Hindi magbabago ang iyong ways kung hindi nagbabago ang iyong mindset. Hindi mo kakayaning mag-confess ng kasalanan dahil hindi nagbabago pa ang iyong mindset. Kaya patuloy ka sa failure. Alam niyo po, mga kapatid, dapat natin maunawaan na hindi po kakulangan ng pagkatao ang paghingi ng tawad. Ang paghingi ng tawad ay umpisa. Ano po? Ay umpisa ng iyong pagkatagumpay na kasama si Kristo. Amen? Ulitin ko po. Ang paghingi ng tawad sa Diyos ay umpisa, hindi ito pagkababa ng iyong pagkatao, kundi umpisa, no? Ng iyong tagumpay kasama si Kristo. Amen? Confess our sins and repent. Pag sinabi natin repent, mga kapatid, tumatalikod ka sa kasalanan at kumikilos ka, bumabalik ka sa salita ng Diyos. Kuminsan, yung iba po kasi nangyayari, tumatalikod lang sa kasalanan, pero nananatili sa environment na yun. Dapat, pag ikaw ay naghumingi na ng tawad, pag ikaw humingi ng tawad, ang totoong esensya ng sorry ay tantamount to saying, I won't do it again. When you say sorry, it's tantamount to, I won't do it again. Nakakalungkot isipin that the present generation will just say sorry for compliance, pero wala sa puso. So, ibig sabihin, gagawin nila ulit yan, na parang wala silang ipinangako. So, anong nawawala sa panibagong henerasyon? Integridad nawawala. Kredibilidad nawawala. At nakakalungkot. Kasi kung wala kang integridad at wala kang kredibilidad, paano ka magiging honorableng anak? Paano magpuproduce ng honorableng henerasyon ang present generation? Kung hindi mo pinapahalaga ng iyong integridad at hindi mo binabantayan ng iyong kredibilidad bilang tao. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Well, confess our sins and repent. God is just. Trust Him to cleanse us with all our sins. Sinabi po yan sa 1 John 1:9, yung verse na binasa natin. At sa Isaiah 1:18. Sabi sa Isaiah 1:18, i-ano ko na lamang po, no? I-summarize ko na lamang. Sabi sa Isaiah 1:18, kahit na ang iyong kasalanan ay pulang-pula, kaya kong paputiin tulad ng isang niebe o yelo na parang bulak. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang pangako niya sa atin, mga kapatid.
May assurance tayo ng forgiveness. Ang kailangan lang natin gawin, magkaroon tayo ng mababang loob, may pagtanggap sa ating kahinaan at pagkakamali. At pag nakita ng Diyos ang kababaang loob ng iyong puso, wala siyang pwedeng gawin kung di kay pagpalayo. Ibigay sa iyong kapatawaran. Bigyan ka ng panimula sa iyong buhay. Kaya, new life. Amen? Hindi ka talaga makapag-uumpisa ng panibagong buhay hanggang hindi mo natututunang humingi ng patawad. Ngayon, sa kabilang banda, may assurance ang salita ng Panginoon sa atin that if you confess your sin, ikay patatawarin at lilinisin sa lahat ng iyong karumihan. Pili tayo. Yung assurance of forgiveness o yung madidisgrasya ka pa. Amen? Praise God? Hallelujah. And then, tingnan niyo po the last assurance of forgiveness, humingi ka ng tawad. Amen? Sabi ng banal na salita, kung ikay magpapakababa, kung i-confess mo ang iyong kasalanan, iahayag mo ang iyong kasalanan, ikay patatawarin, ikay lilinisin. Pagkatapos mong patawarin at linisin, ikay binigyan ng panibagong puso, sabi sa Ezekiel 36:26, matututo kang mamuhay ng panibago. At dahil sa pamumuhay ng panibagong buhay, nasa iyo na rin yung assurance of victory. Kaya magtataka po kayo, maraming negosyante, mataas ang pinag-aralan, dahil yung hindi nag-aral. Anong difference? Karakter, kredibilidad, integridad. Kaya may victory, mga kapatid. Hindi yan based sa taas ng pinag-aralan ng tao. Ang victory in the biblical perspective ay base sa puso na handang makinig, sumunod, tuntunin ang purpose ng Panginoon, panindigan ang tama sa mata ng Diyos at sa salita ng Diyos. 1 Corinthians 10:13, sabi po dyan, kahit magdahilan pa tayo, mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng salita ng Panginoon, no temptation has overtaken you, except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Hindi ka niya hayaang subukin lampas sa iyong kakayanan. Salita ng Diyos yan . Naalala niyo po kanina isang verse natin binasa kanina? He cannot lie. Pag sinabi ng Panginoon, kaya kitang patawarin, patatawarin kita. Kaya kitang baguhin, babaguhin kita. Pag sinabi ko na hindi kita bibigyan ng pagsubok lampas sa iyong kakayanan, tutuparin ko yan. Bakit? Sabi sa Biblia, He cannot lie. Hindi kayang gawin ng Diyos magsinungaling sa atin. Pag sinabi natin, kung tayo ay nasa Diyos, tingnan niyo po kung ang banal na Espiritu ay nasa sa atin, pa, ang ating Panginoong Hesukristo tinanggap na natin. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. Kung kasama mo sa buhay mo, sa pamumuhay mo, yun yung new life. Ang Diyos Anak at ang banal na Espiritu, the assurance of victory is in you. Dahil ang ating Diyos na pinanampalataya na tinanggap ay Diyos ng tagumpay. He is a victorious God. He overcomes the world. Kapatid, sinakop niya na ang mundo. Be steadfast. Magpakatatag tayo because I overcome the world, sabi ni Jesus Christ. The assurance of victory was already laid upon on us, mga kapatid. All we need to do is to believe. Pag may ibinibigay sa atin ng Panginoon na principle, promise, huwag niyo pong gamitan ng analytical mind. Huwag niyo pong gamitan ng computation ng calculator. Ang gamitin niyo, yung pusong handang makinig at sumunod. Hindi kayo mapapahamak. Amen? Praise God. Hallelujah. Woo! Basa muna po tayo. Praise God, Lord. Salamat po sa inyo pong mga ibinabahagi sa amin sa araw na ito. Hallelujah. Sabi ni
Oo. Sabi ni Ate Lynn, from deep down under, from Australia, no? Ate Lynn, magandang diba? Hapon na po sa inyo. 3 hours advance sila sa atin sa Australia. Welcome back home, Pastor Walter. Amen po, no? Sa biyaya po ng Panginoon, ano po. Hallelujah. Sister Sally, sabi po ni Sister Sally, Amen. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay simula ng ating tagumpay sa Diyos at simula ng ating kalayaan. Amen. Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. Sabi po ni Judeline Alunday. Ano po? Sister Judeline Alunday, welcome po. Amen. Sabi po niya. Sabi po ni Princess Jed, no? Amen, Lord. No po. Amen. Amen. Sabi po ni Ate Mindy, Sister Mindy Obanya, Amen. A new heart also will God give you and a new spirit will I put within you. Amen. Sa Ezekiel 36:26. Salamat po. Tama pala, no? Praise God. And then, sabi ni Kuya Samuel Saruela, ano po? Lord, patawad, tao lang po. Madaling lumimot. Ha? Escape reasoning ng tao. Tama. No? Mas masarap po. Mga kapatid, bakit po nagkatawang tao ang ating Panginoon? No po? Una, mga kapatid, kailangan natin maalala bago tayo mag-umpisa sa ating new life. Balikan natin yung Genesis, sinasabi sa Genesis 1 verse 1. In the beginning, God. Amen? In the beginning, God. So pag mag-uumpisa tayo, kahit anong pag-uumpisa natin, lalo po ngayon na tayo nasa panibago ng buhay natin, sa new life. No po? Always pray. Invite the Holy Spirit, Lord. Ito po ang aking plano. Ano po ang inyong pong impression sa akin? Gabayan niyo po ako, Panginoon. No? Nakakalungkot man sabihin, karamihan po sa atin, humingi ng gabay pag nagwiwindang-windang na yung business. Pag yung decision mo na ikaw lang nagdesisyon ay sumisemplang na tsaka at babalik sa Panginoon. Dapat sa umpisa pa lang, mga kapatid. Amen? Praise God? Okay. Amen. Sabi po ni Ate Mindy, yan, a new heart and a new spirit. Ano po? Amen. So, tuloy po tayo. Sabi po sa assurance of victory, wala daw pong ibigay, no? Who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape. Pastor? Escape? Di ba masama yung escape? Ha? Ang context ng escape dito ay yung makakatakas ka sa temptasyon. No? Ang tatakasan mo naman yung temptasyon. So okay lang that you may be able to bear it. No? Gagawa ng paraan ng Diyos para ikaw ay managumpay. Mga kapatid, kung susunod lang po tayo, may assurance tayo ng katagumpayan sa Panginoon. Ano po? Pag nilayan niyo po yan, 1 Corinthians 10:13. Ano po? Okay. So may tatlo pong bahagi. No? Number 1, start with God. No, nabanggit ko na. Nauna na pala ako. Genesis 1:1. Genesis 1:1. Ayan, in the beginning, God. Amen? Number 2, katulad po nito, no? Yung nangyari kay David, di ba? Si David, nagpapalaki lang ng tupa, di ba? Siya ay neglected ng parents niya, tsaka ng mga kapatid niya. Sabi niya nga sa Psalms, no? I forgot the chapter and the verse. Sabi niya doon, minsan lang ako makasama nila sa pagkain. Sabi niya, pinigaan pa ng abdo ang aking pagkain. So try to imagine gaano kalungkot ang buhay ang kabataan ni David. At naalala nyo, nung pinapipili si Samuel ng susunod na hari, pinakita ni Jesse. Si Jesse is Jesse the Bethlehemite, ang tatay ni David. Meron siyang kapatid na 6 na lalaki o 7 lalaki na matitipuno ng mga sundalo. Sabi ng Panginoon, Samuel, huwag kang tumingin sa kisig ng mga katawan na yan. Tanungin mo si Jesse kung meron pa siyang anak na lalaki. Nung tinanong ni Samuel si Jesse, kung meron pa siyang anak, ang sabi niya, meron pa, pero tagapag-alaga lang ng tupa yun. Shepherd, si David. Sabi ni Samuel, papuntahin mo dito. So, ang Diyos, hindi po talaga siya tumitingin sa physical na anyo. Mas ginanap ng Panginoon si David na maging hari. Pero, katulad ng mga tao, hindi po ba? Sabi niya, ikaw ay may kalasag. Sabi niya kay Goliath, di ba? Nung kinalaban niya si Goliath, ikaw may kalasag ka, ito, ganito gamit mo ko. Ang gamit ko ay ang kasama ko ay ang aking Diyos. Pinagtagumpay ng Diyos si David. At maliwanag yun sa salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, God is with David.
Kay Joseph, God is with Joseph. Itong mga taong ito, mga kapatid, tao na hindi nakakalimot sa Diyos. Even Job, pag nabasa niyo po yung Job, si Job ay ang ama, di ba? Kilala mo natin si Job, no? Natanggal ang nawala ang kanyang, namatay ang kanyang mga anak, tinangay ang kanyang bahay, namatay ang kanyang mga hayupan. Naghirap siya. Pero yun ay may kapahintulutan ng Diyos. Bakit? Kilala ng Diyos si Job. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi sa 1 Corinthians 3 kanina. Totoo yung sinasabi sa 1 Corinthians 10:13 na hindi ka bibigyan ng pagsubok, lampas sa iyong kakayanan. Dahil kahit gaano mang kabigat ang naranasan ni Job, alam ng Diyos kung bakit niya pinagbigyan ng diablo dahil kilala niya si Job. Kaya ng anak ko yan. Di ba, ang bilin lang naman ng Diyos sa David, huwag mong papatayin. Pahirapan mo lang. No po? Ganun po, mga kapatid. The assurance of victory is when you are assured that you are walking, living, obeying God. Embrace the process. Embrace the discipline. Sabi, lahat tayo dadaan dyan. Lahat tayo may mararanasang paghihirap, may mararanasang mga challenges, but it's a process. Sabi sa Biblia, it's common to all men. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nakakaranas niyan at nakakaawaan mo ang iyong sarili. Yan po ay trap ng kaaway. Buslo ng kaaway. Ano sabi? Bitag ng kaaway. Yang self-pity, bitag po ng kaaway yan. Huwag niyo pong i-entertain yan sa inyong mga puso. Huwag niyo pong i-entertain yan sa inyong mga puso. Alin? Amen? Hallelujah. Hallelujah. Amen? So praise God. Hallelujah. No? Kaya napakabuti ng Panginoon. Basahin ko lamang po. Ayan, sabi ni Pastor Emerald. Pero sabi ni Sister Emerald, Pastor Walter, si Princess Jed po, sister-in-law ko, yung nakausap niyo sa 24/7 prayer. Amen. Amen po. Welcome po sa ating pong platform, no? Teacher, na teacher princess, no po? Amen. So, huwag nating isipin na pag tayo nahihirapan, ako lang to eh. Ako lang nahihirapan. Ako lang pinahihirapan ng Panginoon. Ano kayong nagawa ko? Ba't ako pinahihirapan ng Panginoon? Mapatid, ang ilagay natin sa isip natin ay hindi pa hirap. Ang ilagay natin sa isip ay ito'y proseso ng Panginoon upang ako'y tumibay. Bakit kaya ako pinatitibay? Bakit kaya ako pinoproseso ng aking Panginoon? Ibig sabihin, merong ipapagawa sa iyo na mas mataas na antas, kaya kailangan kang palakasin. Sa present mong strength, kailangan mas malakas ka dahil may mas malaking papahawak sa iyong Panginoon. Maliwanag yan eh. Ang pinagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Assurance of victory. Ulitin ko po, assurance of victory. Amen? Embrace po natin ang proseso. Huwag tayong matakot sa proseso ng Panginoon. Kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, walang karapatan sa iyo ang diablo. Ang mga paghihirap mong nararanasan ay may kapahintulutan ng Diyos. Huwag mong isipin na ikay pinahihirapan at ikay ganito, ikay ganyan, ikay ganito. Don't. Go back to the Word. At isa lang ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Yang nararanasan mo ay temporary yan. Yang nararanasan mo will sharpen your spirit. Yung nararanasan mo will sharpen your mind. Matututunan mong maunawaan ang aking will sa buhay mo. You will have the knowledge of my will in your life. And you will have understanding and spiritual. You will have knowledge and spiritual understanding. Sabi sa Colossians 1:9. So anong gagawin mo ngayon para maging ganyan ang stature mo? Number 3. Believe. Be steadfast. God will make a way. Pastor, pwede niyo po akong bigyan ng example. Nanghihina na po ako. Parang wala po akong example na ganyan na believe, be steadfast, God will make a way. Naalala niyo po si Abraham nung iaalay niya si Isaac sa Genesis 22. Ano po? Believe. Naniwala siya sa Diyos niya.
Okay? Be steadfast. Nanindigan siya doon sa kanyang utos ng kanyang Diyos na ialay ang kanyang anak dahil Diyos ko siya, sabi ng Panginoon. Sabi ni Abraham. Nung tinanong siya ni Isaac, Ama, meron na tayong dalang kahoy para gagamitin sa altar sa pag-aalay. Pero nasaan ang iaalay? Yan po yung God will make a way. Anong sagot ni Abraham? God will provide. Amen? God will provide. At marami pong beses pinatunayan mismong sa buhay ng inyong lingkod. You just have to stand by it, declare it, God will provide. Pag yan ay pinapagawa ng Diyos, ipoprovide ng Panginoon ang pangangailangan. So po, kukulangin lang po yung oras pag kinuwento ko po lahat. Maraming beses na po, pinatunayan ng Diyos sa aking buhay, sa aming buhay mag-asawa, sa aming pamilya. Kapag kami nanindigan sa pinapagawa ng Diyos, ang Diyos ang magpapadala ng mga tao magbibigay ng provision. Amen? Oh, amen talaga. Amen po? So, ayan. God will make a way. Di po ba ang nangyari? Sinunod pa rin ni Abraham, inilatag ni Abraham si Isaac at nung kanyang iaalay na si Isaac, anong sabi ng anghel? Abraham, Abraham, huwag mong gagalawin ang batang yan. Napatunayan na namin, alam na ng Diyos na mas mahalaga sa iyo ang pagsamba sa Kanya kaysa sa pagmamahal sa batang yan. Pero yun ay pagsubok. Kapatid, sinusubok talaga tayo kung sino ba ang mas mahalaga sa atin. Yung pinagkakaabalahan natin o ang Diyos na nagtalaga sa atin. Ulitin ko po, ang susundin man natin na yung pinagkakaabalahan natin, ano man yan, trabaho, negosyo, etc. O ang Diyos na nagtalaga sa atin o nag-anoint, nag-appoint sa atin. Kanya-kanyang conviction yan, I believe, kapatid. No po, may kanya-kanya rin tayong season na kung saan tayo kakausapin ng Panginoon. At nawa, ito yung palaging paalala ng ating senior pastor Dong. At nawa, pag dumating ang pagkakataong yan, hindi ka kulangin sa grasya. Yan po ang panalangin natin. Bawat manggagawa, bawat pastor, na sa pagkakataon na tayo po'y susubukin ng Panginoon, nawa, Panginoon, wag pong magkulang ang grasya mo sa akin, sa aking puso. Amen? So yan po yun, yung assurance of victory. Ang assurance of victory ay ibinigay na sa atin ng Panginoon. Ang tanong na lang, paniniwalaan mo ba at lalakaran mo? Amen? Praise God? Hallelujah. Sige po, baka meron po mga comment yung ating mga kapatid dito. Na po ha? Ayan, si Ate Weng, magandang hapon. Imelda Ramos, magandang hapon din po. Sister Imelda. God is great provider, sabi niya Maria Priscilla Eugenio. Sabi po ni Willardo Obimago, yan. Amen, no po. Sabi po ni Leti Ramos, no po. Amen. Sabi po ni Bindi Obanya, that we should take heed not to be tempted lest we fail and die. And on the other hand, that God in His faithfulness will not allow any temptation to befall us beyond what we are able to endure. Hallelujah. Praise God. Amen. Always make the way out for us. No? Katulad ng ginawa niya kay Abraham. Anong nangyari? Pagkatapos noon, nung sinabi na alam namin na mas mahalaga sa iyo ang Diyos, no? In layman's term. Biglang may nakitang tupa na nakasabit doon. God will make a way. God will provide. Hayaan niyo pong kumilos ang Diyos sa buhay niyo upang lalo pang tumibay. Lalo niyo po nating ma-experience yung katapatan ng Diyos na kung saan ang katapatan na ito ang magpapatibay palalo sa atin. Ang testimonyang ibibigay ng Panginoon sa atin, binubuo sa ating buhay ay magpapatibay sa ating ministeryo o sa ating ministry. Amen? Pag narinig niyo po yung testimony ng GBI Tabga sa Indonesia, grabe. Paano nabuo ang church? Paano nabili ang lupa ng church? Binomba ang church. December 24, 1998, binomba siya ng mga terorista. Siyam na simbahan sa Indonesia ang binomba. Doon sa church na yon, mga kapatid, sumabog ang bomba, nasira ang mga damit, pero hindi patay ang mga tao.
Grabe ang pagkilos ng Panginoon. Assurance of victory. Woo! Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Note and ang galing naman. Ha? Itong isinulat ni Ate Mindy. Ito rin yung kasunod. No? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. No? Will not allow. Hindi talaga hahayaan ng Panginoon na tayo po, na tayo po ay manghina o bigyan ng challenges lampas sa ating kakayanan. Hindi po talaga gagawin ng Panginoon. Tao lang talaga yung sumusuko. Kaya kung ako po sa inyo, uulitin ko po sa inyo, nabanggit ko na po ito matagal na. Kailan ba nag-uumpisa ang pananampalataya? When does faith begins? Kaya ka kasi bumibitaw, nagkulang ka sa pananampalataya. Naalala niyo po yung tatlong magkakaibigan nung ipapasok sila sa pugon? Yung pinapaluhod dun sa estatwa ni Nebuchadnezzar? No po? Sabi ng tatlong magkakaibigan, hindi kami luluhod dyan. At kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, Diyos namin siya. Nakita niyo yung declaration nila? Hindi nakabase sa circumstansya. Dapat po tayo rin ganun. Na ang ating pong pananampalataya hindi nakabase kung magandang sitwasyon, mapangit ang sitwasyon, malamig, mainit. Dapat po, yun ay built-in sa atin. I will not compromise. May nakatingin, walang nakatingin, I will not compromise. Kasi kaya nga yan pinadaan sa iyo ng Panginoon, alam ng Panginoon na kaya mo yan lampasan. Along the way, magkakaroon lang ng will. Ayun, yung will, papasok yung will. Gusto mo ba o hindi? O paninindigan mo ba ang iyong pananampalataya o hindi? Amen? Now, pag ganyan ang usapan, dyan papasok yung assurance of guidance ng Panginoon. Ito yung last natin. Assurance of guidance. Proverbs 3, 5 to 6. Paano mo masasabi, mga kapatid? Paano mo sasabihin yung assurance of guidance? I mean, ang assurance of guidance is that alam ng Diyos kung saan ka mahina. Kilala tayo ng Diyos, sabi ng Panginoon. Nasa tiyang ka pa lang, alam ko na, bilang ko na ang buhok mo. Amen? Ako, nagpapasalamat dahil konti na lang ang bibilangin sa akin ng Panginoon. Assurance of guidance. Alam ng Diyos kung saan ka mahina. Alam ng Diyos kung paano kanya tutulungan. Alam niya. You just have to learn to say, Lord, hindi ko po alam ang aking gagawin sa ngayon. Humihingi po ako sa iyo ng gabay. Go back to the Lord. Go back to the basic. Go back to the Word of God. Amen? Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Huwag daw po natin pagtiwalaan ang ating sariling pangunawa. And in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Alam niyo po, ang ginawang revelation sa akin ng Panginoon dito, sinamarize niya tungkol sa heart. Bigay ko po sa inyo. Assurance of guidance. Diba? Sabi sa Proverbs 3, 5, 6, tingnan niyo po. The heart turning. Trust in the Lord. The heart training. Acknowledge Him in all your ways. The heart tuning. Direct your path. Yung Proverbs 3, 5 to 6, kayang isummarize yung teaching ng the heart turning, the heart training, and the heart tuning dyan sa verse na yan. Papuri sa Panginoon, glory to God. Na kailangan mapihit ang puso mo upang ikay magtiwala sa Diyos. Na kailangan ikay magpasanay sa Panginoon na sa lahat ng iyong gagawin, kailangan mo siyang i-acknowledge. It's a training. Ang pag-acknowledge sa Panginoon, ang pag-alala sa Panginoon, ay training. Tinetrain ang puso mo na patuloy, tapat, na makipag-communicate sa ating Diyos na tapat. Heart tuning, itinatama, ina-align. Dahil, sabi, He will direct your path. Ikaw ay nakaayon doon sa gustong puntahan mo ng Panginoon. How awesome is God this afternoon, mga kapatid.
Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. So, bilang conclusion po sa atin, the same. God gave the assurance of the new life. Ang Diyos lang ang may kakayanan na magbigay sa atin ng kasiguruhan ng bagong buhay. Hindi na po ako magme-mention ng iba pang bagay. I-declare ko lang the only one who can change our life is God. Dahil yan ay ipinangako na sa una pa man. Titus 1:2, yan po yung ating anchor verse. In hope of eternal life, which God, who cannot lie, ipinangako niya na yan sa umpisa pa lang. Hallelujah. Amen? God who cannot lie promised before time began. Ni hindi ka pa pinaplano ng magulang mo. Ni hindi pa nagkikita ang mga magulang natin. Sinabi na ng Panginoon yan nung una pa man. Amen? Praise God, mga kapatid. So ngayong hapong to, naunawaan natin gaano kahalaga. Ano po? Salamat dito sa series na to. New Life Series. Nakikita nyo po, ibinabahagi ng mga bawat pastors. Ano po? Kung mapapansin nyo, duksong-duksong, connect. At nawa po, huwag niyong patlangan na pag-aaralan yung New Life dahil ito'y malaking maitutulong sa atin at sa ating mga anak. Amen? Praise God. Amen. Ano po? Napakabilis ng panahon. Ano po? Okay. Tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Ano po? Yan po ang Word of God sa hapon ito. Tayo po'y manalangin. Father God, marami pong salamat sa iyong salita. Marami pong salamat, Lord, sa iyong aral na pinagkaloob po sa amin. Nagpapasalamat po ang iyong lingkod, Panginoon, sa patuloy mong paggamit. At aking dalangin, Panginoon, nawa, ang patuloy na panibagong revelasyon, panibagong katuroan, kababaan ng puso at kababaan ng loob, Panginoon, panatilihin mo po sa iyong lingkod. Lord, fill your servant, the heart, like your heart. At aking dinadalangin, Panginoon, ang lahat ng naglilingkod, Panginoon, iayos mo po, patibayin mo po ang aming mga puso upang kami lalo yung magamit sa iyong ubasan, sa iyong kingdom, Lord. Maraming salamat po sa mga nakapakinig, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang pangungusap mo at ikay totoong nangusap, Panginoon, sa aming mga buhay sa hapong ito. Patuloy mo pong palakasin ang lahat ng mga nakapakinig, Panginoon, sa spirito at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Sa ilamang po ang kapurihan. Sa ilamang po ang napakataas na papuri at pagsamba. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Bukas po, magkita-kita tayo ulit. Ganitong oras din po, 2 o'clock. Amen? Praise God. Habang tayo ay nasa Panginoon at tagan at kalakasan, pagpupuri sa Panginoon in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. Maraming salamat.